Sa loob ng kanilang tindahan ng ukay-ukay, abala si Erlinda sa pagbibilang ng kita habang si Leandro ay nag-aayos ng mga bagong dating na mga damit. Ay, grabe love. Kulang na lang maglagay tayo ng panibagong branch. Ang dami na nating suki. Tumigil si Leandro sa pag-aayos ng mga imported na damit at ngumiti sa asawa. Oo nga eh. Mula nung nilipat natin yung pwesto malapit sa plaza, dumami na talaga yung bumibili. Maganda rin yung timing ng shipment natin ngayon. Puro branded items. At least, nakaipon na tayo para sa college fund ni Mark tsaka ni Nene. Oh, tingnan mo to. Original Burberry to ha. Pero ibibigay lang natin ng 500. Siguradong maraming bibilin to kaagad. Teka nga pala. May 3 kliyente kahapon na nagtatanong kung kailan tayo magkakaroon ng winter collection. Mukhang marami tayong maibebenta sa susunod na buwan. Ay, oo. Tama ka dyan. Pati na yung mga estudyante dito. Naghihintay na yung mga winter wear. Ay, maganda raw gamitin yun sa photoshoot nila. Maya-maya pa, dumating ang isang regular na customer nila, ang baklang si Nitoy. Ay, Erlinda, may bago ba kayong paninda? Oo naman, kadadating lang kaninang umaga. Tingnan mo tong mga to, yung mga blouse na yan, aba, bagay na bagay sa'yo. Puro UK brands yan. Siguradong magugustuhan nyo. Ay nako, talagang pinagkakatiwalaan ko kayo. Yung mga damit na binili ko dito nung 1 buwan, hanggang ngayon maganda pa rin, kaya babalik at babalik talaga ako dito. Nagkatinginan ng mag-asawa, parehas na may ngiti sa mga labi. Sa kabila ng simpleng simulain, ang kanilang ukay-ukay business ay patuloy na lumalago. Nagbibigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Habang umuunlad ang negosyo ng mag-asawa, may ibang problema naman sila sa kanilang tahanan. Pagka-uwi nila mula sa kanilang tindahan ng ukay-ukay, laging nagugulat si Erlinda sa dami ng kalat sa bahay. Madalas ay nakaupo lamang sa sala si Mark, abala sa paglalaro ng mobile games. Sa araw na yun, pagod na pagod si Erlinda nang makauwi. Nakita niya ang maruming pinggan sa lababo, nagkalat na mga damit sa sala, at si Mark nakaupo pa rin sa sofa. Mark, ano ba naman ito? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na maghugas ka ng pinagkainan mo. Mamaya na malas na lang to. Palagi na lang mamaya. Tingnan mo nga ang kalat dito sa bahay. Hindi ka man lang naglinis. Buong araw kami nagtatrabaho ng papa mo para sa inyo. Eh bakit po kailangan ako? Di ba may pambayad naman tayo sa mga katulong? Ay nako, hindi dahil may kaya tayo at may pambayad tayo, abay pababayaan mo ng responsibilidad mo sa bahay. Dapat matuto ka rin. Oh, ano na naman to? Eto naman kasing anak mo. Walang pakialam sa gawaing bahay. Tingnan mo, simula kaninang umaga ganyan na lang yan. Eh pa, naglalaro lang naman po ako eh. Ma, hayaan mo na. Binatilyo pa lang naman siya kaya ganyan. Yan ang problema eh. Lagi mo siyang kinukonsente. Paano matututo sa responsibilidad to? O di ba ma, sabi ni Papa? Mark, tumayo ka dyan at magligpit ka ng kalat mo. Sige na anak, sundin mo na ang mama mo. Pagkatapos mo naman, pwede ka na maglaro ulit. Si Mark, napilitang tumayo at nagsimulang magligpit ng kalat. Pero halata sa mukha niya na hindi siya masaya. Napailing na lamang si Erlinda. Alam niyang kailangan pa nilang pag-usapan ng kanyang asawa ang tungkol sa pagpapalaki sa kanilang anak. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya, may magandang balita si Gimo na driver nila. Ma'am, sir, may nalaman po ako. May malaking pista sa bayan ng San Roque sa susunod na linggo. Sabi ng pinsang ko doon, wala pa raw masyadong ukay-ukay sa kanila. Nako,
Magandang pagkakataon yan. Oo nga, siguradong marami tayong mabibenta doon. Mabuti't sinabi mo, Gimo. Ibig sabihin po, aalis kayo? Oo, anak. Mga 2 linggo siguro kami doon. Malayo kasi ang bayan na yun. Eh sino po mag-aasikaso sa amin? Huwag kayong mag-alala. Tumawag na kami sa agency kahapon. May ipadadala silang katulong dito. Pero pa, hindi ko po kilala yung katulong. Takot po ako sa stranger. Anak, pinili namin ang pinakamahusay na agency. Matagal na silang pinagkakatiwalaan ng maraming pamilya. Sus, nene, duwag ka talaga. Malaki ka na, no? Tsaka, nandito naman ako ang kuya mo. Ikaw pa talaga, na hindi nga marunong maghugas ng pinggan. O siya, magbabago na raw si Mark. Tutulungan ka niya, nene. Sigurado po kayo? 2 linggo po kayong mawawala? Oo, anak. Pero hindi namin kayo iiwan kung hindi kami sigurado sa agency. Maganda ang background ng katulong. Kahit hindi pa rin masyadong panatag si Nene, pinilit niyang ngumiti. Naiintindihan niyang trabaho ito ng kanyang mga magulang. Sa kanyang isip, kinukumbinsi niya ang sarili na magiging maayos ang lahat. Pero hindi niya mapigilan ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Nang gabing yun, matapos maghapunan at matutulog na ang mga bata, nag-usap ang mag-asawa sa kanilang kwarto. Halata sa mukha ni Erlinda ang pag-aalala habang naghahanda para matulog. Love, hindi ako mapakali. Bakit naman? Dahil ba sa mga bata? Mahirap na magtiwala ngayon sa mga tao. Sana makilala natin ng mas matagal yung pag-iiwanan sa mga anak natin. Huwag ka mag-alala. Trusted ang agency. Kinilala nilang mabuti ang i-hire nila. Alam ko naman yun. Pero iba pa rin yung kilala mo mismo yung tao, hindi ba? Tama ka. Pero isipin mo na lang, ilang pamilya nang natulungan ng agency na to. At saka, may reference check sila. Background investigations pa. Paano kung may mangyari sa mga anak natin? Si Mark, malaki na yun. Kaya niyang bantayan si Nene. Si Mark, ni hindi nga marunong mag-asikaso ng sarili niya. Oh, baka ito na ang pagkakataong yun para matuto siya ng responsibilidad. Humiga ng mag-asawa sa kama, pero ramdam pa rin ang bigat ng kanilang mga iniisip. Sa kabila ng pagod sa maghapon, pinag-usapan pa rin nila ang mga detalye ng kanilang pag-alis, ang mga numero na dapat tawagan, ang mga instructions para sa mga bata, at ang mga dapat bantayan ng katulong. Hindi man nila alam na ang kanilang pag-aalala ay may dahilan pala. Matapos ang hapunan, nasa kanilang silid ang magkapatid. May sariling kama ang bawat isa, pero magkatabi lang ang mga ito. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampshade, nakahiga si Mark sa kanyang kama. Mahigpit ang hawak sa isang makapal na libro. Kuya, ano yung binabasa mo? Anto, horror anthology tungkol sa mga aswang. Kuya naman bakit ka nagbabasa ng ganyan? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kwento lang naman yan eh. Pero kuya, sabi ni Lola, totoo raw yung mga aswang. Oo, naniniwala ako na totoo sila. Pero, gusto kong makakita ng tunay na aswang. Bakit mo naman gugustuhin yun? Kasi, tingnan mo tong drawing ng aswang. Di ba ang pangit-pangit? Nakakatakot tingnan. Pero hindi ako naniniwala na ganito talaga yung itsura nila. Ano raw ba talaga ang itsura nila? Sa tingin ko mas matalino sila, pero hindi sila mahuli. Dapat maganda ang kanilang pagbabalat kayo
paano sila makalalapit sa mga tao kung magmumukha silang halimaw, di ba? Kuya naman lalo ako natatakot. Paano kung yung katulong na darating? Huy, huwag ka nga paranoid. Agency yun. Hindi naman siguro sila mag-hire ng aswang. Ano ka ba? Pero kuya, Alam mo, kapag natakot ka, mas madaling maniwala sa kung ano-ano. Tingnan mo tong libro na to. Lahat ng kwento dito may pattern. Laging may nangyayari tuwing may bilog ang buwan. tapos Laging may warning signs. Hindi basta-basta lumalabas ang mga aswang. May mga palatandaan muna. Nawawalang hayop, amoy ng dugo, mga ganun. tama na nga. Ayoko nang marinig. Siya, tama na nga. Matulog ka na sa kama mo. Huwag ka mag-alala, babantay naman kita eh. Tumayo si Nene at lumipat sa kanyang kama. Pero hindi mapakali. Sa bawat kaluskos ng hangin, sa labas ng bintana, napapatingin siya sa direksyon nito. Si Mark naman, bumalik sa pagbabasa. Hindi namamalayan na ang mga kwentong binabasa niya ay malapit ng maging realidad sa kanilang buhay. Maaga pa ng umagang yun nang magsimula silang maghanda ng mga paninda. Nasa garahe ng malaking van. Nagsisimula ng magbuhat ng mga bulto ng ukay. Sige mo. Sir, mabigat po pala itong mga branded items ninyo. Oo nga eh. Puro winter wear kasi yan. Medyo makapal ang tela. Gimo, nasan yung mga boots na pinakita ko sa iyo kahapon? Ay nandyan po sa pick na sako, ma'am. Pinaghiwalay ko na po lahat ng sapatos. Pa, tulungan ko na po kayo. Oh, ang aga mo naman yatang bumangon ngayon. Mabuti naman at natututo ka ng tumulong. Pakikuha yung mga jacket sa storage room. Ma, gusto ko rin pong tumulong. Wag na anak, mabigat ang mga to. Tsaka kailangan mong mag-ayos ng gamit mo para sa school mamaya. Sir, magkakasya po kaya lahat ito? Ang dami nating dala ngayon ah. Dapat magkasya. Mahirap bumalik kung may maiiwan. Iakyat mo na lang yung iba sa bubong ng van. Pa, pati ba yung mga winter boots dadalhin ninyo? Oo anak, taglamig pa rin naman kaya siguradong mabibili yan. Tuloy-tuloy silang nag-aayos ng mga paninda. Bawat kahon, bawat sako ay maingat na inilalagay sa van. Hindi nila alam ng pag-aayos nito ng kanilang paninda ay siya ring simula ng isang kakaibang kabanata sa kanilang buhay. Matapos ang masigasig na paghahanda ng mga paninda, nag-break muna ang lahat para mananghalian. Habang kumakain si Mark at Nene sa kanilang kusina kasama si Gimo, napag-isipan ng mag-asawa na pag-usapan ang detalye ng darating na katulong. Nakatanggap kasi si Erlinda ng text mula sa agency tungkol sa background ng babae. Love, dumating na yung info ng katulong galing sa agency. Oh, anong sabi? Kailan daw siya darating? Bukas ng hapon daw. Neri ang pangalan. 25 years old siya. May experience ba naman? Oo, 2 taon na raw siyang katulong. May magandang feedback naman sa mga dating employers. Pero Pero ano? taga-Sikihor siya. Sikihor? Bakit? May problema ba? Love naman. Alam mo bang maraming kwento tungkol sa Sikihor? Isla ng mga mangkukulam yun. Ay, sus love. Sa panahon ngayon, naniniwala ka pa rin sa ganyan. Hindi mo maintindihan. Noong bata pa ako, may kwento ang lola ko. May kapitbahay daw silang galing ng Sikihor. Maganda raw. Mabait. Pero tuwing kabilugan ng buwan, Ano naman raw? nawawala raw. Tapos, may namamatay na hayop sa baryo nila. Hanggang sa isang gabi, nakita raw ng lola ko na Na ano?
na naging aswang. Paano kung may lahing aswang tong katulong na ito? Hindi ba pwedeng mag-request tayo ng iba? Ay, nako love. Una sa lahat, wala nang oras para mag-request ng iba. Bukas na tayo aalis. Pangalawa, cleared na siya sa agency. May certification pa nga. May certification bang hindi siya aswang? Ano ka ba? NBI clearance, recommendation letters, kumpletong requirements niya. Pero love, Saka isipin mo, kung talagang may masama siyang balak, bakit pa siya dadaan sa agency? Doon pa sa pinakakilalang agency sa lugar natin. sabagay. Pero sana man lang, hindi taga si Kihor. Sa kusina. Walang kaalam-alam sina Mark at Nene sa pag-aalala ng kanilang mga magulang. Hindi nila alam na ang mga aswang na binabasa ni Mark sa libro ay posibleng hindi na lamang katang-isip, kung hindi magiging bahagi ng kanilang tunay na buhay. Bandang 3:00 ng hapon, tumigil ang isang taxi sa harap ng bahay ni Leandro. Nasa sala ang buong pamilya, naghihintay sa pagdating ng bagong katulong. Ma, may taxi po sa labas. Siguro si Neri na yan. Sige. Mark, buksan mo na ang gate. Mark, inuutusan ka ng papa mo. Naku mama, hindi ka maririnig ni kuya. Mukhang naglalaro na naman. Ako na lang po. Nang buksan ni Nene ang gate, hindi niya mapigilan ang pagkagulat. Bumaba mula sa taxi ang isang dalaga na parang kalalabas lang ng salon. Magandang hapon. Ako si Neri. Galing ako sa agency. Ha? Ay, sige po. Pasok po kayo. Pagkapasok sa sala, lahat sila ay natahimik. Hindi nila inaasahan na ang darating na katulong ay kasing ganda ng mga artista sa telebisyon. Ikaw si Neri? Opo, ma'am. Pasensya na po, medyo late ako. Medyo naligaw po kasi kami. Sigurado ka bang gusto mong mamasukan bilang katulong? Opo, sir. Kailangan ko po kasi talaga ng pera. May pinag-aaral po kasi ako sa amin. Ang ganda mo kasi, anak. Para kang model. Nako, salamat po pero sanay po ako sa mga gawaing bahay. Dati na po ako naging katulong. Tingnan nga natin ang mga papeles mo. Habang binabasa ni Leandro ang mga papeles, napansin niyang kumpleto at maayos ang lahat. May 5 na siyang naging amo at ang bawat isa natapos niyang kontrata ng maayos. Mukhang magaganda ang mga feedback ng dati mong mga amo. Opo, sir. Importante po sa akin mapagsilbihan ng maayos sa mga amo ko. Ate, ang ganda niyo po talaga. Para po kayong princess. Salamat. Maging mabuti kang bata, ha? Sige. Ipapakita ko na sa iyo ang kwarto mo. Doon ko sa may katabi ng kusina. Ma, sigurado po kayong katulong siya? Baka naman po artista siya, tapos nagpa-prank lang. Mukhang totoo naman ang credentials niya. Sige na, Gimo. Tulungan mo na si Neri na buhatin ang mga gamit niya, ha? Napansin ni Leandro na kahit maganda si Neri, may kakaiba sa kanya. Parang may lungkot sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag. Pero dahil sa kagandahang taglay nito at sa magagandang recommendation mula sa mga dating amo, unti-unti ring nawala ang kanyang agam-agam tungkol sa bagong katulong. Nang gabing yun, matapos ipakita kay Neri ang kanyang kwarto at ang bahay, nagpahinga na ang mag-asawa sa kanilang silid. Katatapos lang nilang mag-ayos ng mga huling gamit para sa kanilang biyahe kinabukasan. Love,
Mukhang maayos naman ang ipinadala ng agency sa atin, ano? Oo nga eh. Medyo nawala rin ang kaba ko tungkol sa... Alam mo na, Ang alin? Yung tungkol sa Sikihor. baka marinig tayo. Ay, naku, love. Ang ganda-ganda ng babaeng yun. Kung may aswang man sa Sikihor, aba sigurado ako, hindi ganun ang itsura. Sa bagay. Pero, alam mo bang... Ang problema ko lang, kapag magkasama kami, parang akong yayin niya sa ganda ng kutis niya. Nakita mo ba yun? Ang kinis ng balat niya. Para siyang artista. Ikaw talaga. Yan pa talaga ang inaalala mo? Siyempre naman. Aba, pati nga si Nene, pati si Gimo natulala. Hindi ako magugulat kung may manligaw dyan sa mga susunod na araw. Basta, sigurado akong mapapanatag tayong umalis. Mga 2 linggo rin tayong mawawala. Oo nga. Nakita mo naman kung paano siya makipag-usap kay Nene. Parang ate talaga. At kumpleto naman ang mga papeles niya. Background check at mga recommendations. Tsaka mukhang matalino. Hindi tulad nung iba na kinailangan pang paulit-ulit na ipaliwanag ang mga gagawin. Oh, tapos na ba yung mga inaayos mo? Maaga pa tayo bukas. Oo, tapos na. Ay, sana nga talaga maging maayos ang lahat. 2 linggo din yun. Hindi man nila alam na ang kanilang usapan tungkol sa magandang katulong ay may ibang kahulugan. Sa likod ng magandang mukha ni Neri ay may lihim na hindi nila mahahalata hanggang sa masyadong huli na. Maaga pa kinaumagahan. Nasa labas ng van na puno ng mga ukay-ukay. Naghahanda na si Gimo sa pagmamaneho habang nagpaalam ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Oh, Nene, nasaan ang kuya mo? Nasa taas po. Naglalaro pa rin po eh. Ayaw pong bumaba. Ay, Mosya, sige. Basta mag-iingat kayo, ha? Susundin ng ate Neri mo, ha? Ma, sigurado po kayo? 2 linggo po talaga? Huwag kang mag-alala, Nene. Ako nang bahala sa inyo. Nene anak, sabihan mo naman ang kuya mo na tulungan ng ate Neri ninyo sa bahay ha. Huwag yung puro laro. Opo, Papa. Neri, ito ang emergency numbers namin, ha? Pati yung number ng pinsang kong pulis, tsaka ng ospital. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Bantay na bantay ko po sila. Ate, katabi niyo na lang po ako matulog, oh. Sige, kung gusto mo, magbabasa tayo ng mga kwento bago matulog. Ma'am, sir. 6:00 na po. Baka maabutan tayo ng traffic. Oh, siya. Oras na. Neri, pangalagaan mo ang bahay at mga anak namin ha? Pangako po, sir. Iingatan ko sila ng higit pa sa sarili kong buhay. Huling yakap, huling halika, at sumakay ng mag-asawa sa van. Habang papalayo ang sasakyan, nakatingin pa rin si Neni kay Neri na nakangiti sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng kalungkutan sa pag-alis ng kanyang mga magulang, may kakaibang panatag siyang nararamdaman sa presensya ng kanilang bagong katulong. Kinaumagahan, nagising si Mark sa amoy ng nilulutong almusal. Kakaibang simoy nito sa dating amoy ng pritong itlog na laging almusal nila. Gusgusin pa at hindi pa naghihilamos ng muka, dumiretso na ito sa kusina. Nene, ikaw ba yung Natigilan si Mark sa pintuan ng kusina. May magandang dalagang nakatayo sa harap ng kalan. Nagluluto ito ng pancake. Suot nitong simpleng t-shirt at maong na pants. Pero hindi ito nakabawas sa kagandahan niya. Sino ka? Sino kayo? Kuya naman, napakawalang modo mo. Siya si Ate Neri. Siya yung bagong katulong natin.
Magandang umaga, Sir Mark. Gusto mo ng pancake? May bacon din. Sigurado kayong katulong kayo? Ang ganda nyo naman. Kuya! Bastos na to. Okay lang yan, Nene. Sanay na ako sa ganyang reaksyon. Upo ka na, sir. Katatapos ko lang lutuin yung batch ng pancakes. Kailan kayo dumating? Ay, sus, kuya. Kahapon lang. Kasi naman, busy ka masyado sa paglalaro. Yun tuloy, hindi mo nakita si Ate Neri pagdating niya. Eto na po, sir. May syrup na din po ito. Salamat po, Ate Miss Neri. Ay, namumula si kuya, oh. Tumahimik ka nga. Kumain na kayo ng mabuti. May schedule pa ba kayo ngayong araw, sir? Sir, Wala. Free ako ngayon. Kung may kailangan po kayo ng tulong, tutulong po ako. naku, kakaiba ka ngayon, kuya. Kahapon ayaw mong tumulong kay mama. Tapos ngayon, ikaw pa talagang nag-offer na tutulong. Hindi mapakali si Mark sa kanyang upuan. Sa bawat galaw ni Neri sa kusina, hindi niya maiwasang mapatingin. Hindi niya akalain na ang katulong na sinasabi ng kanyang mga magulang ay kasing ganda ng mga artista sa telebisyon. Pero sa likod ng kanyang pagkamangha, may kung anong kakaiba siyang nararamdaman. Isang hindi maipaliwanag na pangamba na tila nakatago sa likod ng magandang ngiti ni Neri. Matapos ang almusal, naglakad-lakad si Mark sa bahay. Hindi ito mapakali. Hindi niya maalis sa isip ang kagandahan ng bagong katulong. May kung anong humihila sa kanya para sundan ito at obserbahan ang bawat kilos. Nang tanghaling yun, napadaan si Mark sa tapat ng kanyang kwarto. Napatigil siya nang makita si Neri na nasa loob, naglilinis. Napansin niyang kakaibang pagkakaayos ng kwarto. Mas malinis at mas maayos kesa sa dati. Miss Neri, anong ginagawa niyo dito? Sir Mark, nililinis ko lang yung kwarto ninyo. Medyo magulo kasi. Ang galing niyong maglinis. Parang naiba yung kwarto ko. Salamat po, sir. Itinago ko po muna yung mga libro ninyong horror. Hindi po maganda sa inyo magbasa ng ganun. Ha? Ano sabi niyo? Yung mga libro po ninyo tungkol sa mga aswang at mangkukulam. Hindi po maganda sa isip ng mga ganyang kwento. Sandali lang po Wala kayong karapatang hawakan ng mga gamit ko. Sir, para po sa ikabubuti ninyo yon. Maganda ka nga sana kaso pakialamera ka naman. Ayoko ng ganyan. Mula ngayon, ayoko nang pumapasok ka sa kwarto ko. Pasensya na, Sir Mark. Pero parte po ng trabaho ko ang paglilinis ng buong bahay. Bahala ka sa kalat. Basta wag niyong gagalawin mga gamit ko. Nasaan na yung mga libro ko? Sa unang pagkakataon, nakita ni Mark ang kakaibang kislap sa mga mata ni Neri. Isang kislap na hindi niya maintindihan kung takot ba o babala. Matapos ang mainit na pagtatalo, lumabas si Mark ng kwarto at padabog na bumaba ng hagdan. Si Neri naman ay nanatili sa loob, nakatingin sa pinto kung saan lumabas ang binata. Maya-maya, narinig niya ang mahinang pagkatok. Ate Neri, okay lang po kayo? Ate! Nene, pasok ka. Narinig ko po kasi yung sigawan. Sorry po pasensya ka na sa kuya ko. Hindi ko naman intensyong magalit siya. Ang mga librong yung kasi. Yung mga horror
horror stories po ba niya? Oo, hindi maganda sa isip ang mga kanyang kwento, lalo na sa edad niya. Ganyan po talaga kasi si kuya, ate. Mabait naman po talaga siya. Kaso lang, ayaw niya po talagang pinakikialaman ng mga gamit niya. Pero, bakit ba siya interesado sa mga kwentong ganon? Matagal na po siyang mahilig sa mga horror stories. Minsan nga po, pinabasa niya pa yun sa akin. Pero, natatakot po ako, kaya po tumitikil siya. Ganun ba? Parang masyado siyang interesado sa mga bagay na hindi dapat pinag-aaralan. Normal lang naman po yung kay kuya. Curious lang po talaga siya. Minsan nga po, tinanong niya si Lola tungkol sa mga kwento ng aswang noon. Aswang? Opo, pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po naniniwala si kuya na totoo yun. Para po sa kanya, kwento lang po yun. Pero, paano kung totoo pala? Ate naman kayo rin ba naniniwala sa mga ganyan? Akala ko po pa ayaw niyo ng horror. Napansin ni Neni na parang nagbagong ekspresyon ni Neri. May kung anong lungkot at takot na gumagapang sa kanyang magandang mukha. Tama ka, kwento lang ang mga yon. Pero pakisabi na lang sa kuya mo, pasensya na. Hindi ko nagagalawin ang mga libro niya. Opo ate, kakausapin ko po siya mamaya. Mabait naman po talaga si kuya. Nagulat lang siguro siya. Kasi hindi po siya sanay na may pumapasok sa kwarto niya. Salamat, Nene. Mabuti't naiintindihan mo ko. Sa kabila ng pagpapakita at pag-unawa ni Neni, hindi pa rin mapawi ang kakaibang kaba sa dibdib ni Neri. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang lihim na hindi niya maaaring ibahagi kahit sa inosenteng bata. Sa bayan naman ng San Roque, tahimik na nakaupo sina Erlinda at Leandro sa kanilang tindahan. 2 araw na silang naghihintay ng mga mamimili, pero wala pa rin dumarating. Love, parang mali yata tayo ng timing natin. Tingnan mo, 2 araw na tayo dito. 1 bulto pa lang ang nabibenta natin. Hindi ko maintindihan. Ang sabi kasi ni Gimo, maraming tao dito dahil malapit ng piyesta. Kaya nga Gimo, saan ka pa galing? Ma'am, may napag-alaman po ako. Anong balita, Gimo? Ma'am, kaya pala walang masyadong tao. May aswang daw po dito sa bayan. Ano? Opo, sir. Kinikwento ng mga tao sa karinderya. May nawawala raw ng mga tao. Tapos, may nakikitang dugo sa mga bakuran. Ay, sus naman, Gimo. Sa panahon ngayon, naniniwala pa kayo sa mga ganyan? Totoo po, ma'am. Kaya nga po marami nang umaalis. Lalo na raw po tuwing kabilugan ng buwan. Kailan bang susunod na kabilugan ng buwan? Sa Sabado pa naman daw po. Pero sir, dapat mag-ingat tayo. Ay, naku. Nawalan tuloy tayo ng kita dahil sa mga chismis na yan. Teka, love. Baka naman totoo. Ikaw ha? Kanina lang ayaw mong maniwala sa mga kwento tungkol sa Sikihor. Ngayon naman... Ibang usapan to, love. Kung totoo nga... Sir, pwede naman po tayong lumipat ng ibang bayan. Hindi. Hintayin natin ang kapistaan. Baka dumami naman yung tao. Sigurado ka ba? Oo. Sayang naman ang pagod natin kung uuwi tayo ng ganito lang ang kita. Hindi mapakali si Leandro. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga aswang. Hindi niya maiwasang isipin paano kung totoo nga at higit sa lahat, paano ang mga anak nila sa bahay. Sa gitna ng madilim na gabi,
Dalawang lalaking nagtatago sa likod ng malaking puno sa harap ng bahay ni Leandro. Maingat silang nag-uusap habang pinagmamasdan ang tahimik na bahay. Pre, sigurado ka bang walang tao dyan? Oo nga. Nakita ko kahapon. Umalis yung mag-asawa. May dala pang malaking van. Eh yung mga bata, Tulog na yan. 12:00 na ng gabi. Ano pa bang gagawin nila? may katulong daw eh. Sus, isang babae lang yun. Saka, siguradong tulog na rin yun. Dali na! Dahan-dahan silang lumapit sa bakod. Si Bert, na mas matangkad, umakyat na sa gate habang si Tony ay nagbabantay. Pre, akit ka na rin. Walang tao sa labas. Sigurado ka bang may makukuha tayo dito? Oo naman. May tindahan sila ng imported na damit. Siguradong may pera yung bahay. Nakarating sila sa likod ng bahay. Dahan-dahan na binuksan ni Bert ang bintana ng kusina gamit ang mahabang bakal. Pre, parang ang tahimik naman. Eh mas maganda. Ibig sabihin, tulog na lahat. Sa second floor, mahimbing ang tulog ni na Mark at Nenny sa kani-kanilang kwarto. Hindi nila naririnig ang maingat na pagkilos ng dalawang magnanakaw sa ibaba. Oh, pasok na. Tandaan lang. Saan tayo uuna? Dito muna sa baba. Tingnan natin kung may makukuha. Habang naghahanap ang dalawa ng maaaring makuha, hindi nila napansin ang isang anino na dumaan sa likod nila. Hindi rin nila naramdaman ang malamig na hangin na biglang pumasok sa kusina kahit sarado ang lahat ng bintana. Pre, ang lamig. Tumahimik ka nga. Baka magising yung mga tao sa taas. Sa gitna ng dilim, may kumislap na dalawang mata mula sa isang sulok ng kusina. Unti-unting lumalapit ang isang anino sa dalawa na abala sa paghahanap ng makukuha. Sa kanyang kwarto, naramdaman ni Neri ang kakaibang hangin na pumasok sa bahay. Hindi ito ordinaryong hangin na may kasamang amoy ng panganib at kasamaan. May ibang tao sa bahay. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Sa dilim, nakita niya ang dalawang lalaking naghahalungkat sa ibaba ng bahay. Tingnan natin kung magtagumpay kayo sa binabalak ninyo. Pre, sigurado ka ba dito? Baka may gising pa. Tumahimik ka nga. Ilang beses ko nang ginagawa to. Ano ba yung mga gamit mo? Lockpick set. Ito. Tingnan mo. Itong tension wrench. Ilalagay ko sa ibaba ng lock para ma-maintain yung pressure. Tapos, Tapos itong manipulator naman para sa mga pin sa loob. Kailangan lang nating i-fill yung bawat pin. sigurado kang alam mo ang ginagawa mo? Manimik ka nga. Kailangan kong makinig sa pins. Anong pins? Sa loob ng lock, may mga pin. Pag nararamdaman mo yung tamang height at pressure, aha! Narinig mo yun? First pin, down. Parang wala naman ako narinig ah. Kasi ang iingay mo. Alerto dapat ang tinga. Oh, there's a second pin. Pre, parang may naramdaman akong malamig. Tahimik! Third pin. Almost there. Bilisan mo na! Fourth pin. Medyo tricky to. Kailangan ng exact pressure. Pre, sigurado akong may nakatingin sa atin. Last pin na lang. Konting-konti na lang.
Yes! Nakuha ko na lahat ng pins. Bukas na? Oo. Walang ingay ha? Pero ang nakita nila pagkabukas ng pinto ay hindi ang madilim na loob ng bahay. Sa halip, isang nilalang na nakatayo sa harap nila. Isang babaeng may nagniningning na pulang mga mata at ang kanyang matatalim na mga kuko. Aswang! Naku! Nalinti ka na! Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga bala ay tumatagos sa mga salamin sa loob ng bahay, nagdulot ng malalakas na pagkabasag. Bakit hindi tumatagos? Pero ang bawat bala ay parang hangin lang na dumadaan sa nilalang. Si Neri o ang dating si Neri ay unti-unting naglalakad papalapit sa kanila. Ang mga matay nagniningning sa dilim at ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng matatalim na mga ngipin. Biglang naglaho ang kakaibang nilalang sa harap ng dalawang magnanakaw na parabang sumisilip sa dilim ng gabi. Nanginginig sa takot na napasigaw si Tony. May aswang sa bahay na ito! Totoong may aswang! Aswang ang sumalubog sa atin! Lintik! Nalintik ka na! Tara na! Nagsitakbuhan ang dalawa palabas ng bakuran. Halos hindi na tumitingin sa dinadaanan. Si Bert ay nadapa pa sa kanyang pagmamadali, pero mabilis na bumangon at sumunod kay Tony na noon ay nasa kalye na. Sa itaas ng bahay, nagising sina Mark at Nenny sa ingay. Narinig nila ang mga putok ng baril at ang pagkabasag ng salamin. Kuya? Kuya, may mga putok sa baba. Narinig ko rin yun. Saan kaya galing yun? Kuya, nasan si Ate Neri? Teka, titingnan ko sa baba. Ikaw, manatili ka lang dito sa kwarto mo Huwag, ha. kuya! Delikado! Dito ka lang, isasara ko lang ang pinto. Huwag kang lalabas ha, hanggat di kita sinasabihan. Dahan-dahan na bumaba si Mark sa hagdan. Hawak ang baseball bat na nakasabit sa kwarto niya. Madilim ang paligid, pero nakita niya ang mga basag na salamin sa sahig at ang bukas na pinto ng kusina. Sino kaya yun? Sir Mark, bakit po kayo bumaba? Miss Neri, kayo pala. Ano nangyari? May narinig kaming... May mga magnanakaw po. Pero huwag kayong mag-alala. Tumakas na sila. Pero may narinig kaming putok. Oo, may baril sila. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang silang natakot. Ano? Teka, ang daming basag na mga salamin dito. Oo, pinagbababaril nila yung kanina. May kakaiba sa ngiti ni Neri na hindi maintindihan ni Mark. Sa ilalim ng mahinang liwanag mula sa labas, parang may nakita siyang kislap sa mga mata nito. Isang kislap mula sa librong binabasa niya tungkol sa mga aswang. Sir Mark, bumalik na po kayo sa itaas. Ako na pong maglilinis sa mga basag na salamin. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakapasok dito sa bahay niyo na masasama ang balak. Tumango si Mark at dahan-dahan ang umakyat. Pero sa bawat hakbang niya pabalik ng kwarto, ramdam niya ang kakaibang presensya ni Neri sa likuran niya. Ang dating takot niya sa mga magnanakaw ay napalitan ng ibang uri ng takot. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Pero sigurado siyang may kinalaman sa misteryong tagabantay na iniwan sa kanila ng kanilang mga magulang.
Samantala, sa kwarto naman ni Nene, kinakabahan ito sa narinig ng mga putok ng baril. Maya-maya pa, nakita niya ang anino ni Neri na papalapit sa kanyang pintuan. Ate Neri, kayo po ba yan? Oo, ako nga, Nene. Huwag kang matakot. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Nene. Nakita niyang nakatayo si Neri sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. May kung anong kakaiba sa presensya ng kanilang yaya na napapangiti nang lumapit sa kanya. Ate, ano po yung nangyari sa baba? May mga pumasok na masasamang loob. 2 lalaki. Sinubukan nilang magnakaw. Ate, natatakot ako. Narinig ko po yung mga putok ng baril. Pero wala na sila. Bigla silang nagsipagtakbuhan. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanila? Hindi ko alam. Basta bigla na lang silang umalis. Pero ate, hindi ko naman nila sinaktan. Hindi naman, Nene. Hindi nila ako kayang saktan. At higit sa lahat, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Bumalik sa pagkahiga si Nene. Medyo panatag na dahil sa presensya ni Neri. Pero si Mark ay hindi pa rin mapakali. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip ang mga pangyayari, ang mga putok ng baril, ang pagsisitakbuhan ng magnanakaw, at ang misteryosong sagot ni Neri. May kung anong kakaiba sa mga mata ng kanilang yaya na nagpapaalala sa kanya sa mga kwentong bayang binabasa niya. Mga kwento na ngayon ay tila hindi nakatang-isip lamang. Kinaumagahan, tumunog ang cellphone ni Mark at sa screen nakita niyang tumatawag ang kanyang ama. Hello, Pa? Mark, bakit hindi mo sinagot kagabi ang tawag namin? Anong nangyari sa inyo dyan? Pa, may nangyari po kagabi. Ano? May nangyari? Ayos lang ba kayo ni Nene? Okay lang po kami pero may pumasok po mga magnanakaw. Ano? May pumasok na magnanakaw? Opo, 2 lalaki po. Pero huwag kayong mag-alala. Si Ate Neri po, siya po ang... Si Neri? Anong ginawa niya? Hindi ko pa alam kung paano pero natakot po yung mga magnanakaw sa kanya. Nagsitakbuhan po sila sa labas. Natakot? Sa kanya? Opo, may baril po sila pero tumakbo pa rin. Mark, pakiusap. Ibigay mo kay Neri ang telepono. Sandali lang po, Pa. Ate Neri! Nandun siya, nakaupo sa may sala. Parang walang nangyari lang sa kanya kagabi, ah. Ate Neri, si Papa, kakausapin ka. Akin na. Hello po, sir. Neri, salamat at binantayan mo ang mga anak ko. Trabaho ko po yan, sir. Pangako ko po sa inyo. Uuwi na kami ngayon din. Sir, Hindi na ako mapakali. huwag po kayong mag-alala. Sigurado pong walang mangyayaring masama sa mga anak ninyo. Neri, kahit anong mangyari, huwag mong iiwan ang mga anak namin. Hindi po, sir. Hindi ko sila iiwan. Kahit kailan, kahit kanino, hindi ko hayaang may mangyaring masama sa kanila. May kung anong malalim na pangako sa tinig ni Neri na nagpagaan sa loob ni Leandro. Pero sa kabilang banda, may kakaiba ring pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Isang pangamba na nagsasabing ang tagabantay na kanilang iniwan ay may ibang anyo na hindi niya lubos na maunawaan. Pagdating ni Leandro at Erlinda sa bahay, agad nilang nakita ang mga bakas ng kaguluhan. Nagkalat pa rin ang mga basag na salamin at ang mga pinsala
ng bala sa dingding. Mga anak, buti na lang walang nangyari sa inyo. Grabe ang nangyari dito. Neri, salamat ulit. Trabaho ko po. Tatawag ako ng pulis. Kailangan nating i-report ito. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Sinuri nila ang lugar at kinuha ang mga detalye ng pangyayari. Pwede po bang ikwento ninyo kung ano talagang nangyari? May 2 lalaki po. Pinasok po nila ang bahay gamit ang lockpick. Nang makita nila ako, nagpaputok sila ng baril at tumakbo. At hindi po kayo natamaan? Hindi po. Mabilis po akong kumilos. Buti na lang at nandito si Neri. Dahil kung wala siya, May nakita po ba kayong mga pagkakakilanlan sa mga suspect? 2 lalaki po. Isang matangkad. May suot na itim na jacket. Ang isa naman ay medyo maliit. Nakamaong. Matapos kunin ang lahat ng detalye, umalis na rin ang mga pulis. Naiwan sina Leandro at Erlinda sa sala, nakaupo at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. salamat sa Diyos at buhay ang mga anak natin. Salamat na din. At nandito si Neri. Kung wala siya, Neri, mula ngayon, permanente ka na dito sa amin. Hindi na namin hahayaang umalis pa ang isang anghel na nagligtas sa aming mga anak. Ngumiti si Neri, pero sa kanyang mga mata ay may kung anong malalim na lungkot. Isang lungkot na parang nagmumula sa isang lihim na hindi kayang ibahagi sa pamilyang nagbigay sa kanya ng bagong tahanan. Kinaumagahan, pinatawag ni Leandro ang mga trabahador para ayusin ang mga nasirang salamin at ang tama ng bala sa dingding. Habang nag-aayos ang mga ito, lumapit ang isa sa mga trabahador kay Leandro. Sir, pasensya na po. May problema po kami kailangan sabihin. Ano yun? Kasi po, yung iba po sa mga kasamahan namin, ayaw na po magtrabaho dito. Bakit naman? May kumakalat po kasing balita na may aswang daw po sa bahay ninyo. Ano? Opo, tapos po, yung mga nawawalang alagang hayop ninyo, iniisip po nila na dahil yun sa aswang na nakita daw noong gabing ninakawan kayo. Ano bang sinasabi mo? Magnanakaw ang pumasok sa bahay ko. Hindi aswang. Pasensya na po, sir. Sinasabi ko lang po kung anong narinig namin. Tapusin na lang ninyo ang trabaho bago maghapon. Aalis ako mamaya. Sige po, sir. Totoo po bang may nakita yung mga magnanakaw na... Magnanakaw lang ang pumasok dito. At kung may nakita man sila, siguro dahil sa takot nila yun o dahil lasing sila. Tapusin nyo na lang ang trabaho ninyo. Lumayo si Leandro, pero hindi niya maiwasang mag-isip. Naalala niya mga kwento tungkol sa Siquijor, ang kakaibang presensya ni Neri at ang hindi maipaliwanag na takot ng mga magnanakaw. Pilit niyang itinatanggi sa sarili ang posibilidad, pero sa kanyang isipan, may mga tanong na hindi niya masagot. Bago umalis muli si Leandro patungo sa pistahan, tinawag niya si Neri sa tabi at may pag-aalala sa kanyang mga mata habang kinakausap ang katulong. Neri, alam kong hindi ka ordinaryong katulong. po, Hindi ko alam kung ano ka talaga o kung saan ka nanggaling. Pero nakita ko kung paano mo pinoprotektahan ang mga anak ko. sir, Kaya mahigpit kong pinaaalala sa iyo. Alagaan mo sila. Huwag mong pababayaan ang mga anak ko, Neri. pangako ko po, sir.
Kahit ano pong mangyari, kahit sino pang pumasok dito, wala pong makakalapit sa kanila. At Neri, kung ano man ang totoo tungkol sa'yo, Magtiwala po kayo, sir. Mahal ko po sina Mark at Nene, tulad ng sarili kong pamilya. Tumango si Leandro at sumakay na sa van. Habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan, nananatiling nakatayo si Neri sa harap ng bahay. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning sa ilalim ng araw. Sa loob ng bahay, walang kamalay-malay sina Mark at Nene na ang kanilang tagabantay ay isang nilalang na higit pa sa kanilang inaakala. 3 araw ang nakalipas. Ilang araw na lang at kabilugan na ng buwan. Si Mark, na noon ay nakaupo sa bintana ng kanyang kwarto, patuloy na pinagmamasdan ang kakaibang kilos ni Neri. Iba talaga ang kilos niya paggabi. Parang may nahanap. Nang gabing yun, nakita ni Mark si Neri na lumabas. Nadala ang mga labahin. Dahan-dahan siyang bumaba at sinundan ito. Bakit sa gabing ito siya maglalaba? Hindi naman ganito ang oras ng paglalaba niya dati. Tsaka, bakit hindi niya ginagamit ang washing machine? Madali lang yun. Parang gusto niya talaga sa labas ha. Iba ang tingin niya sa buwan. Para siya nababahala. Hindi naman ganyan ang normal na tao. Parang sa mga kwento, kapag malapit nang magbilog ang buwan. Oh, bakit siya tumigil? Parang may nararamdaman siya. Teka, parang parang naamoy niya ako. Nasa dilim na ako't malayo. Pero parang nalalaman niya. Naku, nakatingin siya sa direksyon ko. Paano to? Ang dilim-dilim dito. Ang mga mata niya, parang nagniningning sa dilim. Hindi pwede ito. Hindi totoo ito. Hindi pwedeng magkakatotoo yung mga nababasa ko. Hindi pwedeng siya yung... Naalis na ako dito. Kung tama ang hinala ko, kung tama ang nababasa ko, delikado. Dahan-dahan na umatras si Mark. Pilit na hindi gumagawa ng ingay. Pero sa kanyang pag-atras, may naapakan siyang tuyong sanga. Ang mahinang tunog nito ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Narinig niyo yun? Sa gitna ng madilim na hardin, nagtugma ang kanilang mga tingin. Hindi nagdalawang isip si Mark na humarap ng diretso kay Neri. Ate Neri? Sir Mark, bakit po gising pa kayo? Kayo? Saan kayo pupunta? Magpapahangin lang po. Magpapahangin? Ilang gabi ko na kayo nakikitang lumalabas tuwing hating gabi. Ano ba talagang ginagawa niyo sa labas? Sir Mark, hindi mo ko dapat sinusundan. Bakit? May tinatago ba kayo? Kasabot kayo ng mga magnanakaw na yun, ano? Palabas niyo lang ang lahat ng yun. Hindi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Katunayan, binabantayan ko kayo. Ayoko nang maulit ang nangyari. Pero, ilang gabi ko na kayo nakikitang lumalabas ng gate. Hindi normal yun. Anong ginagawa niyo sa labas? Bakit kayo tahimik? Sagutin niyo ako. Anong ginagawa niyo sa labas ng bahay tuwing hating gabi? Tumahimik ang paligid. Ang malamig na hangin ay dumaan sa pagitan nila. Nagpakilabot yun sa balat ni Mark. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, napansin niya ang kakaibang kislap
ng mga mata ni Neri. Isang kislap na parang hindi sa tao. May mga kwento sa baryo. Mga kwento tungkol sa... Anong kwento? May aswang daw. Na kaya tumakbo ang mga magnanakaw dahil may nakita silang aswang. May nakita silang... May nakita silang... Hindi ko alam. Pero alam ko may tinatago kayo. Hindi kayo ordinaryong katulong. Hindi normal ang mga mata ninyo sa dilim. Hindi normal ang lakas ninyo. Hindi normal na... At kung hindi nga ako normal, anong gagawin mo? Napaatras si Mark. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng takot. Hindi sa mga kwentong binabasa niya, kung hindi sa harapan mismo niya, nakatago sa magandang muka ng kanilang yaya. Pagkatapos ng kakaibang paghaharap nila ni Neri, tumakbo si Mark sa kanyang kwarto at kinuha ang cellphone. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinatawagan ang kanyang ama. Pa, may sasabihin ako sa inyo. Mark, anak, 12:00 na ng gabi. Bakit gising ka pa? Pa, si Ate Neri po, may kakaiba sa kanya. Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Lumalabas po siya tuwing hating gabi. Ilang gabi ko na po siya napapansin. Tapos kanina, sinundan ko siya. At ano naman ang mga nakita mo? May kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya, nagniningning sa dilim. Tapos alam niya sinusundan ko siya. Kahit nasa madilim ako. Yan ang nakukuha mo kababasa ng mga urban legend story mo. Pero patotoo po. Hindi po normal. Tama na, ha? Mark, tama na. Hindi ko maintindihan kung bakit pati yung yaya na nagligtas sa inyo mula sa magnanakaw, pinag-iisipan mo ng hindi maganda. Papakinggan niyo ko. Wala nang pero-pero. Kung hindi dahil kay Neri, baka kung ano na ang nangyari sa inyo ng kapatid mo. At ngayon, pag-iisipan mo siya ng masama, ha? Hindi po masama. Gusto ko lang po maintindihan kung bakit... Mark! Tama na ang kababasa mo ng mga horror stories. Nagpapasalamat dapat kayo kay Neri. Hindi yung pinaghihinalaang may masama siyang balak. Hindi po masama. Bukas na bukas din. Gusto kong humingi ka ng tawad kay Neri. Mahiya ka naman sa kanya. Hello? Hello? Bakit ayaw maniwala ni Papa? Totoo yung nakita ko. Sinundan ko si Ate Neri kanina. At nakita ko may kakaiba sa kanya. Hindi siya normal na tao. Natatakot ako baka kung anong gawin niya sa amin pag nagtagal siya dito. Ayoko na sa kanya. Kailangan mawala na siya dito sa bahay. Alam ko, kasabot niya lang yung mga magnanakaw na yun. Palabas niya lang yun. Ibinaba ni Leandro ang tawag, habang si Mark ay nalilito pa rin sa kanyang kwarto sa pagitan ng kanyang nakikita at ng kawalan ng paniniwala ng kanyang ama. Sa labas ng kanyang bintana, ang buwan ay unti-unting lumalaki, parang isang matang nagmamasid sa dilim ng gabi. Matapos kausapin ng kanyang ama, agad namang tinawagan ni Mark ang kanyang ina, umaasang may makikinig sa kanya. Hello? Mark, bakit anak? Kausap mo raw ang papa mo. Ayaw niya po maniwala sa akin. Pero may kakaiba po talaga kay Ate Neri. Ano bang sinasabi mo, anak? Manakita ko po siya. Lumalabas po siya tuwing hating gabi. Tapos kanina, nung sinundan ko po siya, may kakaiba sa mga mata niya. Parang hindi siya tao. Mark, Totoo po, Ma. Hindi po ako nagsisinungaling. Ayaw po maniwala ni Papa. Pero alam ko, may hindi normal sa katulong natin.
Ayoko na kay Ate Neri. Natatakot lang ako sa kanya. Ramdam ni Erlinda ang panginginig ng boses ni Mark. May kung anong kabaring gumagapang sa kanyang dibdib. Mark, ano ba tong naririnig ko? Pa, hindi po. Tama na! Hindi ka pa ba nahihiya? Pati ang mama mo, dinamay mo pa sa kalokohan mo. Pero pa, Mark, panahon na para maging responsable ka. Tigilan mo na ang kababasa ng kaisipan tungkol sa mga aswang at kung ano-ano pa. hindi po kaisipan to ng bata. Nakita ko po talaga siya. Bukas, gusto kong makita kung nag-aaral ka. Hindi ang pagbabasa ng horror story mo. Naiintindihan mo? Sa background, narinig ni Mark ang mahinang boses ng kanyang ina. Parang may gustong sabihin, pero hindi makapagsalita. Ang dating kaba sa dibdib ni Erlinda ay unti-unting lumalaki. Pero wala siyang magawa kung hindi ang makinig habang pinapagalitan ng kanyang asawa ang kanilang anak. Sa tindahan ni na Erlinda, may matandang babae na bumili ng ukay-ukay. Habang namimili ito, biglang nabanggit nito ang tungkol sa aswang na sumasalakay sa kanilang lugar. Naku po, totoo ba yung mga kwento tungkol sa mga aswang dito? Ay, oo naman anak. Nakakita na nga ako ng tunay na aswang. Talaga po? Ano pong itsura? Hindi katulad ng mga napapanood natin sa pelikula, ang tunay na aswang. Hindi rin katulad ng mga nakikita nating cover sa mga nakatatakot na aklat. Ang tunay na aswang, kaakit-akit ang kagandahan, mapang-akit ang mukha. Kagaya nung aswang na sumalakay dito. 6 na buwan siyang nanilbihan muna sa isang mayaman dito. Ano pong nangyari? Pagkatapos ng 6 na buwan, lumabas ang tunay nitong hangarin. Kinukuha lang pala ang loob ng amo, pero ang kapalit, kukunin nito ang anak ng amo. Sige po, salamat. Tama na po ba itong binili ninyo? Sige na po. Matapos umalis ang matanda, nagtingin na ng mag-asawa. Parehong nakaukit sa kanilang isipan ang mga salita ng matanda. Love? Si Neri? Ang mga bata, kailangan umuwi na tayo. Teka, aayusin ko lang Hindi na. Kailangan nating umuwi ngayon din. Gimo! Pakiayos na naman kailangan. Gimo! Pero ma'am, sir, hindi pa po tapos ang pista. Hindi na mahalaga ang kikitain natin, Gimo. Ang mahalaga, ang mga anak namin. Si Mark, sinubukan niyang sabihin sa atin, hindi natin siya pinakinggan, Leandro! Gimo, bilisan mo. Magligpit na tayo nang makauwi ka agad. Habang nagmamadaling nagliligpit, hindi mapigilan ni Erlinda ang maiyak. Naaalala niya ang tawag ni Mark, ang takot na boses nito, at kung paano nila ito hindi pinaniwalaan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaawang ang mga salita ng matanda. Ang tungkol sa magandang aswang na nagpapanggap na katulong at ang tunay nitong pakay. Ang anak ko, patawad anak, pauwi na kami. Sa biyahe, pauwi, walang imik ang mag-asawa. Sa kalangitan, bilog na bilog ang buwan. Parang isang malaking matang nakatitig sa kanila. Paulit-ulit na tinatawagan ni Erlinda ang mga bata. Wala pa rin sumasagot. Subukan mo ulit, love. Sige, sandali.
Out of coverage area daw. Bakit ganon? Hindi naman ganyan dati. Gimo, bilisan mo. Mas mabilis pa. Opo, sir. Pero ingat po tayo, madulas ang daan. Si Nene. Si Nene naman ang tatawagan ko. Anak, sagutin mo ang telepono. Love, paano to? Paano kung huli na tayo? Huwag mong sabihin yan. Maaabutan natin sila. Tumingala si Erlinda sa bilog na buwan. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang mga kwento ng matanda tungkol sa magandang nilalang na nagpapanggap na katulong na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Love, ang buwan. Bilog na bilog ang buwan. Gimo, doon tayo sa shortcut. Pero sir, delikado po doon sa... Wala na tayong oras. Doon tayo. Si Mark, si Nene, sana okay lang sila. Tumakbo ang van sa madilim na daan. Ang tanging liwanag ay mula sa napakalaking buwan sa kalangitan. Sa bawat segundong lumilipas, parang may kakaibang bigat na dumadagan sa dibdib ni Erlinda at Leandro. Ang bigat ng pag-aalala, ang takot at ang pangambang baka huli na ang lahat. Sa kabilang dako naman, sa bahay ng mag-asawa, sa gitna ng katahimikang yun, nakarinig si Mark ng kakaibang kaluskos mula sa ibaba. Hindi niya mapigilan ang sariling bumangon at silipin kung ano yun. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Binuksan ang pinto nang walang ingay. Ano kaya yun? Parang may gumagalaw sa kusina. Maingat na bumaba si Mark sa hagdan. Iniiwasang makalikha ng ingay sa bawat yabag niya. Nang malapit na siya sa kusina, narinig niya ang mahinang tunog ng ref na bumubukas. Si Ate Neri kaya yun? Sumilip si Mark sa pintuan ng kusina. Doon, sa mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nakita niya si Neri, nakatayo sa harap ng bukas na ref, pero may kakaiba sa kanyang kilos. Anong kinakain niya? Nakita ni Mark na kinuha ni Neri ang hilaw na karne mula sa ref. Hindi niya mapigilang matulala nang makita kung paano ito kinain ng kanilang yaya. Parang hayop, walang pakialam kung hilaw ito. Hindi! Hindi pwede! Hindi totoo ito! Biglang tumigil si Neri sa pagkain. Tumayo siya ng tuwid at dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Mark. Pero bago pa siya tuluyang makita nito, mabilis na nagtago si Mark sa likod ng pader. May naaamoy ako. Kakaiba. Narinig ni Mark ang mga yabag ni Neri na papalapit sa kinaroroonan niya. Pero sa halip na suriin ang lugar, umakyat ito sa hagdan papunta sa kwarto ni Nene. Nene, wag! Mabilis na sumunod si Mark kay Neri. Pero huli na. Pagdating niya sa taas, nakapasok na ito sa kwarto ng kapatid at nakalak na ang pinto. Nene! Nene, buksan mo tong pinto! Nene! Kuya? Bakit po? Nene! Lumabas ka! Huwag kang mag-stay kasama ni Ate Neri! Sir Mark, bakit gising pa kayo? Magpahinga na po kayo. Nene, buksan mo ang pinto! Please, Sir Mark? buksan mo ang pinto! Sinisigurado ko lang naligtas si Nene. Hindi mo kailangang mag-alala. Lumabas ka dyan! Alam ko na kung ano ka!
Kuya, ano bang sinasabi mo? Si Ate Neri lang to. Hindi siya si Ate Neri! Hindi siya tao! Nakita ko siya sa kusina! Nakita ko kung ano talaga siya! Lumabas ka na dyan! Sir Mark, Neri! mukhang napanaginipan mo lang ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi! Buksan niyo ang pinto! Ilabas mo ang kapatid ko! Neri, lumabas ka, utang na loob! May masamang mangyayari sa'yo! Nene! Patuloy na kumakatok si Mark pero walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-uusap ni Nene at Neri sa loob. Parang normal na magkapatid na nagkwekwentuhan bago matulog. Pero alam ni Mark na may mali. May napakalalim na mali sa lahat ng ito. Sa loob ng madilim na silid, napalayo si Nene nang makitang unti-unting pagbabago ng mukha ni Neri. Ang dating magandang mukha ay naging kakaiba habang ang mga pangil ay humahaba. Tulong! 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 Nene, sandali. Huwag kang matakot. Ate, ano pong nangyayari sa inyo? Nene, pakinggan mo ko. Hindi kita sasaktan. Inaatake lang ako ng pagiging aswang. Aswang? Oo, Nene. Totoo nga. Aswang ako. Pero hindi ako katulad ng mga nasa kwento. Hindi ako masama. Pero kinakain niyo po yung mga tao. Hindi. Kaya nga, kinakain ko ang mga hilaw na karne sa ref ninyo para hindi ako matuksong kumain ng tao. Lalo na kayo. Mabait ka sa akin, Nene. Parang tunay na kapatid ng turing mo sa akin. Nene! Nene, narinig kitang sumigaw! Nene, lumabas ka dyan! Ano nangyayari dyan sa'yo sa loob? Nene, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko kayang lumabas ngayong bilugang buwan. Mas malakas ang tawag ng aking pagkaaswang kapag ganito. Pero, bakit hindi niyo po sinabi sa amin? Natatakot ako. Natatakot ako na itaboy ninyo ko. Alam mo ba kung gaano kahirap maging aswang na ayaw na maging masama? Araw-araw kong nilalabanan ng aking pagkatao. Nene! Buksan mo ang pinto, utang na loob! Ate, totoo po ba? Hindi niyo po talaga ako sasaktan? Pangako, Nene. Pagkatapos ng bilog na buwan, babalik ako sa dating ako. Kailangan ko lang ang tulong mo. Na huwag akong hayaang lumabas. Kasi kapag lumabas ako, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Paano po kita matutulungan, ate? Mananatili ka lang dito sa tabi ko. Ikaw lang ang nagpapalakas sa akin para labanan ng pagkaaswang ko. Kapag kasama kita, nararamdaman kong may pag-asa pa akong maging mabuti. Samantala, tumigil na ang kotse ng mag-asawa sa harap ng kanilang bahay. Nagmamadaling bumaba si Mark upang salubungin ang kanilang pagdating. Halata sa kanyang kilos ang pag-aalala at takot. Ma! May nangyayari kay Nene! Ano nangyari? Nasaan ang kapatid mo? Si Ate Neri, pumasok sa kwarto niya kanina. Narinig ko sila nag-uusap. Pero pagkatapos, bigla na lang tumahimik. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi agad? Natatakot akong tingnan pa eh. Para may kakaiba kay Ate Neri. Tara na, puntahan na natin si Nene. Nagmamadali silang umakyat sa second floor at agad na binuksan ang pinto ng silid ni Nene. Pagkabukas,
nakita nilang mahimbing na natutulog ang dalawa. Nakayakap si Neni kay Yaya Neri. Hindi malaman ng mag-asawa kung magagalit ba sila kay Mark sa kanyang pag-aalala o magpapasalamat dahil maayos at ligtas naman ang kanilang mga anak. Oh, akala ko ba may masamang nangyari? Ang payapa naman nila. Baka nadala lang ng takot si Mark. Aayaan na natin. Ma, paano gagawin nyo? May kakaiba kay Ate Neri. Bakit to siya ayaan dyan? Mark, tingnan mo naman. Mahimbing ang tulog ni Neni. Nakayakap kay Neri. Wala namang masama. Pero ma, seryoso po ako. Kanina po may narinig akong kakaiba. Tama na, Mark. Hindi ka dapat basta nagpaparatang. Saka, pagod na kami. Gusto lang naming makasigurong maayos ang lahat. Pero po, Tama na. Ligtas si Neni. Yun ang mahalaga. Sabay na tumalikod ang mag-asawa at bumaba. Naiwan si Mark sa tapat ng pinto. Nakatitig kay Neri at sa kapatid niya. Nagngingit-ngit, ngunit hindi makahanap ng tamang sagot. Sa kusina, nakita ni na Erlinda at Leandro ang nagkalat sa labas ng ref, mga piraso ng karne na nakakalat sa sahig. Leandro, ano to? Bakit nagkalat ang karne? Ewan ko. Mukhang may hayop na nakapasok. O baka naman naiwan nila ang ref na nakabukas. Sigurado ka bang naiwang nakabukas ang ref? Hindi ko rin alam. Basta, lilinisin ko na lang to. Love, baka may dapat tayong pagtuunan ng pansin. Anong ibig mong sabihin, love? Si Neri, parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano. Ay, walang masama kay Neri. Tigilan mo na rin ang pag-iisip ng kung ano-ano. Magpahinga na tayo. Sana nga, pero hindi ako mapakali. Kinaumagahan, habang abalang mag-asawa sa kusina, lumapit si Neri upang magpaalam. Sinabi niyang uuwi na siya sa kanilang probinsya. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ng lugar na uuwian, agad na naalala ni Erlinda ang matandang babae na nagkwento tungkol sa aswang na nag-a-apply bilang kasambahay. Tumigil si Erlinda sa ginagawa. Tila may biglang kabang naramdaman. Ma'am, sir, magpapaalam na po ako. Uuwi na po ako sa probinsya namin. Ha? Bakit bigla kang aalis, Neri? May importante po akong kailangang asikasuhin sa amin. Sa Siquijor po ang probinsya ko. Secure? Sigurado ka bang kailangan mo talagang umuwi ngayon? Opo, sir. Hindi ko rin po inaasahang aalis ako agad. Pero mahalaga po talaga. Neri, sigurado ka bang ayos lang na umalis ka ng ganito kabilis? Baka naman pwedeng sa ibang araw na. Pasensya na po, ma'am. Pero kailangan na kailangan ko na pong makauwi ngayon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Bakit parang ang bilis ng desisyon mo? May tinatakasan ka ba? Wala si Mark. Natutuwa po ako sa inyong pamilya. Pero oras na po talaga para umalis ako. Sabi mo sa Siquijor ka uuwi? Opo, ma'am. Nandoon po ang pamilya ko. Kung ganon, mag-iingat ka sa biyahe, Neri. Maraming salamat sa pag-aalaga sa mga anak namin. Maraming salamat din po sa inyong tiwala. Ma, narinig mo yun? Secure, di ba? Mark, mamaya na tayo mag-usap. Tahimik na umalis si Neri, dala ang kanyang baga, habang pinagmamasdan siya ng pamilya mula sa bintana. Hindi maalis ni Erlinda ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kwento ng matandang babae ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ano nga bang totoo kay Neri? Ngayong umalis na siya, ang tanong ay nananatiling hindi pa rin nasasagot.
Matapos ang kakaibang karanasan sa kanilang kasambahay na si Neri, unti-unting nagbago ang ugali ni Mark. Ang dati niyang pagiging tamad at reklamador sa mga gawaing bahay ay napalitan ng pagiging responsable. Ayaw niya nang magkaroon pa ng katulong sa kanilang bahay dahil sa takot at trauma na iniwan ng kanilang huling yaya. Mark, anak, hindi mo kailangan gawin lahat ng gawaing bahay. Maghahanap tayo ng bagong katulong para hindi ko masyadong nahihirapan. Hindi na, Ma. Ayoko na po ng ibang tao dito sa bahay. Ako na lang po ang gagawa. Anak, masyado kang nagkukumahog sa mga gawain. Pwede naman tayong magtiwala ulit. Pero pa, hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi na ako magpapapasok ng iba rito. Ako na po ang bahala sa gawaing bahay. Ayoko pong may ibang taong hindi natin kilala. Kuya, hindi ka naman dating ganyan ah. Bakit ngayon parang ang laki na ng pinagbago mo? Dahil ayoko na mangyari uli yung nangyari sa atin. Gusto ko ligtas tayo, Nene. Kaya kahit mahirap, okay lang sa akin. Mark, alam ko mahirap ang nangyari sa atin, pero hindi lahat ng tao ay masama. May mabubuting katulong din. Ma, hindi lang po basta takot ang naramdaman ko noon. Parang ibang klase. Parang hindi talaga siya tao. At ayoko nang maulit yun. Anak, kung ayaw mo, hindi na muna tayo kukuha ng iba. Pero tandaan mo, hindi sa lahat ng oras kaya mo mag-isa. Alam ko po. Pero ngayon, ito po yung gusto kong gawin. Kaya hayaan niyo na muna po ako. Wag na kayong kukuha ng ibang katulong. Ako na lang po ang gagawa ng mga gawaing bahay. Magtutulungan na lang po tayo. Tutulungan ko kayo tulad ng dati. Sa bawat araw na lumilipas, si Mark na mismo ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nililinis niya ang sala, hinuhugasan ng pinggan, at inaasikaso ang silid nila ni Nene. Bagamat hirap, may kasiyahan siyang nararamdaman dahil alam niyang pinoprotektahan niya ang kanilang pamilya sa paraang kaya niya. Ang trauma sa kanilang dating kasambahay ay nag-iwan ng takot. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ang nagturo sa kanya ng tunay na responsibilidad. Kinaumagahan, nagising si Nene na masaya. Sa kusina, nakita niyang abala si Mark sa paghuhugas ng pinggan habang nakasalansa ng mga malilinis na damit sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang dating kuya na tamad at puro reklamo. Ngayon, siya na ang nag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay kasabay ng pagbabantay sa kanya. Kuya, ang sipag mo ngayon ah. Siyempre, kailangan ko itong gawin para sa'yo at kay mama at kay papa. Ayoko nung umasa sa iba. Kuya, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Nene? Totoo, kuya. Aswang si Ate Neri. Ano sabi mo? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Kasi nakiusap siya sa akin. Sabi niya hindi naman daw siya masamang aswang. Mabait naman daw siya, kuya. Hindi daw siya nananakit. Bakit ka naniwala sa kanya? Paano mo na sigurado na hindi siya delikado? Kuya, naramdaman ko yun. Tuwing magkasama kami, parang gusto niya lang talagang protektahan tayo. Kaya nga tinulungan niya tayo nung gabing may pumasok na magnanakaw. Pero Nene, hindi natin alam kung kailan siya magiging delikado. Aswang pa rin siya. Kuya, umalis na nga siya, di ba? Sabi niya, aalis siya para hindi na tayo matakot sa kanya. Pero alam mo, mabait talaga siya. Kaya nga tinago kong lihim niya. Siguro tama ka, Nene. Pero mabuti na rin yung wala siya rito. Di tayo magiging kampante kung nandito siya. Salamat, kuya. Kahit takot ka,
Alam kong ginagawa mo to para protektahan kami. Oo naman. Lahat gagawin ko para sa pamilya natin. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang kakaibang karanasan kay Neri, nagdesisyon ng pamilya Ramos na magbakasyon sa Bohol. Hindi ito basta bakasyon lamang, dadaan sila sa Siquijor, ang lugar kung saan nagmula ang kanilang dating katulong. Si Mark, sa kabila ng kanyang dating takot, ay tila mas naging interesado pa sa lugar nito. Habang naghahanda ang pamilya para sa kanilang biyahe, halata ang pagbabago kay Mark. Ang dating takot na binatilyo, ngayon ay mas matapang na. Bagamat nananatili pa rin ang kanyang pagkamangha sa mga misteryong naranasan nila. Ma, pa, sigurado po kayo sa Bohol po tayo pupunta? Ibig sabihin nun dadaan tayo sa Siquijor? Oo naman anak, mas masaya kasi kung sa Bohol tayo magbabakasyon. Ma, nakita mo ba yung bagong swimsuit ko? Kuya, baka nakita mo. Oo, nasa cabinet mo. Pero nene, hindi ko ba kinakabahan doon? Dadaan tayo sa Siquijor eh. Oh, bakit naman kakabahan? Dati nga, ayaw mong umalis ng bahay. Ngayon, gusto mo pang dumaan doon. Curious lang po ako pa. Tsaka gusto kong makita kung paano nagsimula si Ate Neri. Sana madaanan natin siya doon. Naku Mark, bakasyon ito ha, hindi paghahanap ng aswang. Kuya, promise mo sa akin ha. Magsiswimming tayo dun. Hindi yung aalis ka para maghanap ng mga kwento tungkol kay Ate Neri. Sir, ma'am, tapos na po ako mag-ayos ng van. Pwede na po tayong umalis. Oh, dalhin nyo na. Mahabang biyahe to. Dumaan pa tayo ng Cebu, tapos Dumaguete. Pa, ilang oras kaya tayo dadaan sa Siquijor? Ay sus Mark, dadaan tayo ng pier ng Siquijor. Sasakay tayo ng ferry doon, pero hindi tayo magtatagal. Kuya naman eh, dapat excited ka na pupunta tayo ng Bohol. Hindi yung puro ko dyan si Kihor. Oo na, excited din naman ako. Pero alam mo, minsan naiisip ko rin si Ate Neri. Parang ang dami kong kasalanan sa kanya. O siya, tama na ang kwentuhan. Maaga pa tayo bukas. Mahaba-habang biyahe to. Gimo, kumpleto na ba ang baon natin? May pagkain na ba? Tubig? May naihanda ka ba? Opo, ma'am. May mga sandwich po ako. Chips tsaka maraming tubig. Yes! Adventure time! First time ko to. Sana walang kakaiba sa dadaanan natin. Mark, ano ka ba? Magbabakasyon tayo para mag-enjoy. Huwag mo nang isipin yung mga kakaiba. Tama ang mama mo, Mark. Family bonding to, anak. Para makalimutan natin lahat ng stress. Oo nga po, pero minsan talaga, curious po ako na may mga katulad ni Ate Neri. Kuya, promise mo sa akin ha. Magsiswimming tayo dun. Oo na, promise. Pero sana makatambay tayo ng konti sa pier ng Siquijor. Nagsitawanan silang lahat habang papunta sa van, dala-dalang mga gamit para sa kanilang bakasyon. Sa madilim na bahagi ng daan patungong Siquijor, kung saan tanging mga ilaw ng sasakyan lamang ang nagbibigay liwanag, nakaramdam ng kakaibang pagkabahala si Gimo. Pabagal ng pabagal ang takbo ng kanilang van hanggang sa napilitan silang huminto dahil sa isang malaking truck na nakaharang sa gitna ng daan. Sir, mukhang may problema. Ano nangyari? Biglang may kumatok ng malakas sa bintana. 5 lalaking nakaitim, may takip ang muka at may mga baril na nakapalibot sa kanilang van. Buksan niyo ang pinto. Dali! Oh, Diyos ko. Mama,
Nene, huwag kang mag-alala. Lumos! Lahat ng pera nyo! Alas! Cellphone! Please! At sige, kunin nyo ng lahat. Huwag nyo lang kami saktan. Sino may hawak ng pera dito? Ako, Ikaw! Dito ka! Dalihan mo! Hindi! Huwag ang anak ko! Pa! Kung gusto nyo makita pang buhay itong anak ninyo, dalhin nyo sa amin ang lahat ng pera nyo. Ibigay nyo sa amin. Lahat ng pera nyo sa bangko, ibigay nyo. Bibigyan namin kayo ng 2 oras. Kuya! Kuya! Anak, pakiusap. Huwag naman po si Mark. Huwag ang anak ko. sige, sige. Ibibigay namin lahat. Huwag nyo lang saktan ang anak ko. Hinila ng mga lalaki si Mark papunta sa kanilang sasakyan. Pa! Nene! Naiwan ang pamilya na nanginginig sa takot habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak ni Nene. Sir, anong gagawin natin? Kailangan nating... Ang anak ko! Ang anak ko! Sa isang liblib na bahagi ng gubat, dinala ng mga holdupper si Mark. Galit na galit ang mga ito nang malaman na wala silang makukuhang malaking halaga sa pamilya. Bisit! Wala palang kwenta ang batang ito. Akala ko noon mayaman kayo. Pakiusap po. May gusto din po ako maabot sa buhay. Pumatay na tayo para matuto ang mga magulang ito. Tama! Patayin na natin to. Hindi. Pakiusap po. Magdasal ka na, bata! Biglang may malakas na hangin ang dumaan. May kakaibang amoy na kumalat sa paligid. Pre, ang lamig. Siguro, dapat pag-isipan ninyong mabuti yan. Sino ka? Ha? Hindi pa man natatapos magsalita, mabilis na kumilos ang nilalang. Nagliparan ng mga baril, may kakaibang lakas ang dating ng nilalang na yun. Sa bilis ng kanyang kilos, hindi nakagalaw ang mga holdupper. Aswang! Aswang! Tama! Hindi nyo dapat ginagalaw ang mga batang pinangangalagaan ko! Ate Neri? Nagsitakbuhan ng mga holdupper, pero isa-isang hinuli ito ni Neri. Patawad! Patawad! Kung makikita ko pa kayong muli, hindi lang takot ang mararamdaman ninyo! Binitiwan ni Neri ang mga holdupper na nagsitakbuhan papalayo. Halos hindi na ito lumingon dahil sa takot. Sir Mark, ligtas ka na. Ate Neri, bakit? Paano pong... Hindi ko hayaang may masaktan sa inyo. Pangako ko yun, hindi ba? Sa pagbabalik ni Neri kasama si Mark, nakita nila ang buong pamilyang Ramos na umiiyak sa tuwa. Sa kabila ng kanilang nakaraang karanasan kay Neri, ibang klaseng pakiramdam ang bumalot sa kanilang puso. Mark! Anak! Anak, buti't ligtas ka! Anak ko! Neri, hindi ko alam kung papaano kami magpapasalamat sa iyo. Sir, kahit wala na po ako sa inyo, nang maramdaman kong nandirito kayo, sinubaybayan ko na po kayo hanggang sa mangyari ngayon. Ate! Ate Neri! Alam ko pong babalik ka! Si Ate Neri po. Siya po yung nagligtas sa akin. Nakita ko kung gaano siya kabilis ang kanyang kilos. Parang... Sir Mark, Hindi na mahalaga kung ano ka, Ate Neri. Ang mahalaga, mabuti ang puso mo. oo nga anak. Pasensya na sa lahat ng pagdududa namin sa iyo noon, Neri.
Kahit na iba ka, kahit na may kakaiba kang kapangyarihan, nakita namin kung papaano mo protektahan ang aming mga anak. Kaya nga po, hindi po ako natatakot kay Ate Neri noon eh. Alam ko pong maputi siya. Ate, salamat. Hindi lang sa pagliligtas, kundi sa lahat ng itinuro mo sa akin. Dahil sa'yo, natuto akong maging responsable. Mahal ko kayo, tulad ng sarili kong pamilya. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo. Ma'am, sir. Tuloy pa po ba tayo sa Bohol? Oo naman. At ikaw, Neri, sumama ka sa amin. Oo nga, para magkaroon tayo ng bagong alaala. Mga masasayang alaala. Tama si Mama. Sumama ka na, Ate Neri. Yes! Magsiswimming na tayo lahat! Yes! Kung yun po ang gusto ninyo, bakit hindi? Mula noon, naging mas malapit ang pamilyang Ramos kay Neri. Hindi na sila natatakot sa kung ano siya. Bagkus ay mas nagpapasalamat pa sila na may isang aswang na handang ipagtanggol sila sa anumang panganib. At si Mark na wala ang kanyang takot, hindi lamang kay Neri, kung hindi sa lahat ng bagay na dating kinakatakutan niya. Naiintindihan niya na hindi ang anyo ang mahalaga, kung hindi ang puso. Sa kabila ng lahat, ang pamilya'y natutong magtiwala sa isa't isa. Si Mark ay naging mas responsable, habang si Nenny ay natutong magpakita ng tapang sa gitna ng takot. Bagamat misteryo pa rin ang tunay na intensyon ni Neri, mas pinili nilang magpasalamat dahil sa uli, walang masamang nangyari sa kanilang pamilya. Ang karanasang ito ang nagturo sa kanila na minsan, kahit ang pinakakakaibang sitwasyon, mahalaga ang pagkakaisa at ang pagmamalasakit sa isa't isa.